Is it something you have tried before? Many times. Have you ever had anything? Like medication? Take any medication for it? No, really. Yeah. And you're not familiar with any food allergies or something? I think- like vinegar. Vinegar? Beef. Beef, okay. Like sour like that. Yeah. What about like hot chili Yeah. kind of food? Can it? Yeah. Okay, then you get the pain if you eat it. Sometimes it can be if you have too much stomach acid, Acid. and then it like come up and give you a chest pain, and then you want to throw up. Have you had feelings like that? Yeah. Every time when she eat, Every time. Yeah. Some food with more acid can trigger. exactly. Yeah. Okay. So just have to talk with my colleague. Po mga kabayan, so ngayon nandito po kami sa may hospital. Yan sa likod natin, hospital po yan kasi nagpa-check up kami kay Mrs. So maglalakad lang kami pa uwi ng bahay. Kaya mo ma? Hindi na. Doon pala kami, sasakay kami ng taxi. Kasi dito sa hospital hindi namin alam kung ano ba yung street na yon. Ang taxi kasi dito mga kabayan, sabihin mo kung ano yung street. Hindi ko alam kung anong street doon eh. Kaya dito kami sa may gasolinahan magantay ng taxi. Yan. So nagkuhan lang, nag-treatment lang si Mrs. doon sa vertigo kasi inatake ng vertigo. Sawa ng Diyos, okay naman. Kaya ngayon absent ako ngayon mga kabayan. Yung mga bata iniwan namin sa bahay, tapos yung kasama namin siya nagbantay, yung katrabaho ko. So pareho hindi kami nagtrabaho kasi wala tayong kamag-anak dito. Mahirap mga kabayan pag wala kang kamag-anak. So, mabuti na lang mga kabayan yung kasama naming Pilipino, nagpresenta siya na siya na lang babantay sa mga bata kasi nga pupunta kami ng hospital. Pero nagpatawag naman kami ng emergency para may maghatid sa amin. Dito kasi pwede ka namang tumawag ng emergency dito. So libre naman yun mga kabayan, at libre din yung hospital ni Mrs. Wala po kaming binayaran kahit piso. Tinuruan pa kami ng mga treatment kung ano yung gagawin kung sakaling atake na naman yung vertigo niya kasi sinusumpong siya. So pumunta lang talaga kami doon para malaman namin ba kung may iba pa bang kuhan, kasi libre naman yung kuha ng dugo, check up. So para malaman natin healthy, so gagamitin natin yung ating tax dito kasi binabayaran naman natin yan. At salamat sa Diyos, okay naman, normal naman yung mga result niya. Ayun lang talaga yung vertigo, binigyan lang kami ng papel na gagawin namin kung paano. So nandito kami ngayon sa may isang store mga kabano kasi bumili pa kami ng ampalaya. Nagkontak kami ng taxi dahil meron namang sasakyan doon kasi yung kasama ko nagbabantay siya doon sa dalawang anak ko, so di siya makaalis. So nagkontak na lang kami ng taxi pa uwi ng bahay. Yan, so hindi na kasi kami doon nagpahatid sa hospital kasi nakakaya naman. Hindi ko na alam kung libre lang din yung hatid kasi sinundo kami doon kanina ng kuan eh, yung emergency kasi. Hello po mga kabayan, kain po tayo. So kain si Axel ng kuan. Yung ulam po namin ay malunggay po tapos isda. Niluto po ni Mrs. kanina. Tapos red fish pala ito sinabawan. Tapos mayroong malunggay. Tapos yan si Maya. Kain din. Si Mrs. yun yung nakahiga sa may kama. Kasi masama yung pakiramdam niya. So kanina pala yung nangyari ay sinugod namin siya doon sa may hospital. Emergency. Hindi na ako nag-video. Kasi hindi ako nag-video kapag yung mga emergency mo kami. Hindi ako nag-video. Ayun na, yung pagkatapos lang. So nangyari kanina tanghali, dito ako kumain. Tapos nung kuha na sana, paalis na ako. Yun, masama yung pakiramdam niya. Yung nananghalian na kami, yung hindi siya makahinga dito. Para siyang sinasakal. Tapos, siguro mga 15 minutes din mga kabayan na tiniis muna namin bago kami tatawag ng emergency. Kasi pag nangyayari kasi sa kanya yun, nawawala naman. Pero nung nakaraang taon, may history na kasi siya na yung vertigo. Yung parang nahihilo siya, tapos parang masusuka, tapos mahirap siyang huminga. Naidala na namin siya sa hospital nung last year din. So ang ginawa sa kanya dun sa hospital, chinik up lang yung mga dugo,
yung heart mo, kung okay ba yung pulso. Normal naman yung mga dugo niya, wala naman sa problema. Ang kuan lang yung treatment lang siya, yung parang therapy, yung pinahiga sa dito, tapos pinaikot. Meron pala yung ganun, yung parang dito kasi sa taingan natin, meron pala yan, yung parang balance siya. Pag hindi po siya doon nasakto sa lagayan niya, yun na yung magkukos ng hilo, mahilo ka. So yun yung nangyari kay Mrs. So yung ganun na kuan, dito ko lang din nalaman yung nagkaroon si Mrs. ng ganyan, yung nahihilo siya kapag kunting yanig lang, ayan, mabilis siyang mahilo, ganun, lalo na pag nakatayo siya ng kuan, sobra. So habang kumakain kami kanina, yun, nagreklamo na siya, hindi niya kaya, tapos parang siyang nasusuka, tapos parang sumakay siya ng kuan, yung feel niya kasi parang sumasakay siya ng barko na yung umiikot yung paningin niya, tapos hindi talaga siya makatingin, tapos hirap siyang huminga, tapos dito parang sinasakal, tapos umiiyak na siya. Kaya sabi ko tawag ng emergency. Una ayaw niya pa kasi nga baka maging okay ba, pero nung katagalan hindi na talaga siya hindi na talaga siya makahinga, parang hinahabol niya. So yun, taranta na ako. So kung nangyari, tumawag ako ng emergency. Buti may kapitbahay tayo dito na Pilipino. Kasi dito mahirap pag wala ka pong kamag-anak o kakilala na kalapit, kasi wala kang iwanan nitong dalawa. Kain na, Maya. So si Mrs. inaasikaso ko. So dito, pinipisil-pisil ko dito kasi parang hindi na siya gumagalaw kasi dito parang naglalak na. Ito, hindi siya makasalita na minsan. Hindi siya makahinga, mahirap siya. Tinawag ko yung kasama ko na hindi ako papasok kasi sikasuhin ko si Mrs. Hanggang sa yun, pinagtulungan na namin dito kasi tumawag na ako ng emergency yung sa number. Tapos nung tumawag ako, tinanong kung ano yung nangyari. Sabi ko hindi siya makahinga kasi may ganito siya, may problema siya. Tinanong niya kung ilang minuto na. Sabi ko nasa mag 20 minutes na. Gusto namin dalhin niya siya sa hospital. Kaya yun, yung emergency, dumating agad, hindi na tumagal yung emergency kasi pag sinabi mo kasi na kuan, lalo na yung narinig nila na umiiyak na kasi si Mrs. Umiiyak na siya, tapos yung sumigaw na talaga siya kasi parang nakukuha na hindi na kuan yung hininga niya hindi na siya normal yung paghinga. Pagdating dito, nakarating yung mga kuan dito, yung dalawa sila. Ano ba yung tawag yan? Medic, yung kuan sila, rescuer. May sasakyan na sila sa baba. So, ang hirap pa ng sitwasyon namin dito kasi bababa ka pa. So, bibihisan mo pa si Mrs. Kasi hindi nila na kaya yung katawan niya kahit pag tayo, bihisan mo pa siya, jacket. Hindi kaya sa atin, no? Kahit wala ka pang suot, pwede diretso na agad kahit wala kang sinilas. Dito mo kami, hindi pwede. Kailangan suot muna ng medyas, mga kapal na mga bonnet, jacket. So, yun yung mahirap dito. So, mabuti na dito yung kasama ko na Pilipino na isa. Siya yung nag-alalay. Tapos ako dito kami sa nagbabantay. Siya doon nag-aabang ng eat daw siya, Maya. Yung kasama ko nag-aabang doon sa sa baba kasi yung area namin dito ang hirap pasukin. Baka maligaw kasi yung kuan eh. So hanggang dumating na, so pumasok sila dito, chinik si Mrs. Yung chinik sa kanya, yung pulso dito. Kung okay ba yung pulso niya. Okay naman, normal. Tapos ano pa yung chinik kanina? Pulso lang ba? Chinik ma? Heartbeat? Basta may chinik sa kanya na normal daw. Ang sabi nila, baka kasi daw sa tao nito o kinain. So, hindi din na alam eh. Kasi ang sabi ko, mayroon na siyang hilo. So, hindi ko alam bakit nahilo siya. Hindi siya makahinga. Tapos, sabi nung kuwan, dalhin na lang daw sa ospital para doon maasikaso. So, ngayon, yung kinakuha ko sa Mrs. Inalalayan din nung lokal dito, taga dito, hanggang pababa na kami. Yung nanginginig na si Mrs. Ayaw niya nga pumunta ng ospital kasi takot siya kasi magkuhan sa mga ganyang ospital, takot siya ba. So wala siyang magawa kasi dinala na namin doon kasi nagtawag na kami. Tapos sumakay na kami ng ambulance, diretso na doon sa ospital. Pagdating namin doon, ganun pa rin yung nararamdaman niya eh. Nahihilo siya, nasusuka, na ang hirap parang hinahabol niya yung hininga niya. Tapos umiiyak. Ayun, pagdating namin doon, yan.
nakadiretso na naman kami sa emergency. So hindi ka napipila ba na nandoon ka sa labas, kailangan ka pang pumila. Dito pag emergency talaga, diretso talaga. So diretso agad doon sa may nurse. Pagdating doon, nandun agad yung nurse, yung check up. So yung pinahiga siya doon, yung parang may mga tut gumagano'n ba, yung i-check yung may heartbeat pa ba. So nilagyan siya noon, tapos pag check okay naman, yung reading normal. Tapos kinunan yung pulso niya. Dugo, kinunan ka ba ma? Wala nang dugo, yun ba lang yung sa heart niya, kasi sabi namin hindi siya makahinga. So ngayon, dahil may history na si Mrs. doon sa may hospital, so alam na nila yung record. Maya. Dali, walas, last. Dali. Pagdating doon, so tinanong lang kami, anong problema? May vertigo kasi si Mrs. Okay. So, ngayon, sinik niya siya doon. Sinik yung ngalangalan niya. Tapos yung mga pulso nga, kinulan siya. Kasi sabi namin dati, mayroon siyang history dito yung sa vertigo. So, mayroon sila doong expert na ganun. Mayroon palang gagawin yan pag vertigo ka. So, ang nangyari, tinanong siya kung anong nangyari, ano ba yung nakain niya. So sabi ng doktor doon, bawal daw siyang kumain ng magpapatrigger kasi may mga pagkain na magpapatrigger sa vertigo mo. Tapos lalo na yung may mga acid kasi aakyat yun dito. So isa din daw yan sa kuha na para kang masusuka. So sabi ng kuha doon, doktor, dapat iwasan yung mga pagkain na bawal kung may vertigo ka. Lalo na yung may mga acid daw bawal sa kanya kasi isa yun na mahirapan kang maghinga. Tapos pagkatapos nun, binigyan siya yung parang tablet para sa sikmura. Medyo may hilo-hilo pa rin. Medyo siguro mga 15 minutes din siguro na wala yung hilo niya. Tapos bumabalik na naman, tinatanong siya. Yung hindi na matanggal-tanggal yung hilo niya, yun. Ginawa na siya ng treatment kasi sabi nila wala daw silang gamot sa vertigo. So yung vertigo pala, hindi ko lang alam kung may gamot ba yung vertigo. Baka meron pang pa-relax. Pero yung gagamutin talaga na mawawala, parang wala eh. Kasi parang ang gamot ata yung parang ikalma niya lang. So ang ginawa, treatment lang daw yung magawa nila dyan. So yun, may binigay sa amin na papel mga kabayan. Kopya siya kung paano i-treatment yung vertigo. So sa YouTube meron din pero nagkuha sila ng copy, binigay sa amin. So ang ginawa dun, tinreatment siya dun. So pinahiga si Mrs. Parang kinuha yung ulo niya dito sa right, tapos sa left. Tapos pinatayo siya. Tapos yun. Kasi mayroon daw yung parang bilog dito sa ating tainga na pag hindi daw siya na-shoot doon, ayun daw yung dahilan na mag-vertigo ka, mag-dizziness ka. So, ang gawin mo daw, i-treatment daw yun. May proper kasi yung mga kabayan kung dito sa left side ka nahihilo or dito sa right side. So, mayroong technique dyan na para maibalik daw doon para mapwesto siya. So, yung treatment sabi, gagawin daw 4 or 5 times a day. So, madali lang naman yung treatment kasi higa ka dito, tapos igaganon mo dito sa gilid yung ulo mo, tapos balik naman dito, tapos tayo ka na naman, tapos parang dahan-dahan ka na babalik yung dito para ma-shoot yung bilog. Pero makapil ka rin ng hilo, tapos mawawala siya. Pero yun yung parang treatment niya lang. Parang hindi talaga siya madala sa gamot. Sabi nung doktor, yung treatment talaga. So yun, pagkatapos ng treatment, nawala na yung hilo ni Mrs. Tamos, nag-relax kami, mga siguro 10 minutes siguro. Tinanong kami kung okay pa ba. Sabi ni Mrs. sabi niya okay naman daw siya at pwede na daw. So ngayon, lumabas kami. So hindi na kami nagpatid kasi nakakaya naman kasi yung sasakyan nila pang emergency lang yun. So sakay ka po babalik. So nangyari, naglakad na lang kami ni Mrs. doon sa unahan, tapos sumakay na lang kami ng taxi. Kasi nga yung kasama ko siya nung nagbabantay dito sa dalawa kong anak. Kasi kung wala yung kasama ko mga kabayan, hindi ko lang alam kung paano, kung si Mrs. lang papunta doon or ako pupunta doon kasi bawal nga iwan yung mga bata dito. Ay! Ayun, kaya dito mga kabayan, mahirap dito magkasakit kapag wala kayong kamag-anak at kung may maliit kayo ng mga anak kasi kailangan nyo silang dalhin or iiwan nyo kung may kakilala kayo. Pero pag wala kayong kakilala, bawal yung iwan yung mga bata dito sa bahay kasi baka makulong kayo dito. Kaya nangyayari, yung kasama ko hindi na din siya pumasok sa trabaho, absent kami half day dalawa. So salamat ako sa kasama ko kasi nagkusa na din siya na siya daw yung babantay muna sa mga bata hanggang nandun pa kami sa hospital. Kasi kung wala siya mga kabayan,
talagang dadalhin ko din, bibihisan ko din yung mga anak ko kasi wala nang mababantay eh. So, sama-sama kami doon. Kasi nung nakaraan din, yung dinala namin si Amaya, lahat din kami pumunta. Tapos si Axel, nagkasakit din. Nadala din namin doon. So, siguro mga kaban, nagamit talaga namin dito yung tax na binabayaran ko sa pag-hospital. Kasi wala kaming binayaran kay Mrs. Libre pa yung hatid. Tapos, may gamot pa ni binigay, libre din. So, kung hihingi ka ng gamot doon, pwede ka din makahingi. Siguro kung sa Pilipinas mga kabayan, yung ganung status kay Mrs. baka siguro na-confine na siya. Kasi kadalasan, pag na-hospital si Mrs. sa Pilipinas, na-hospital na sa dati kasi niyan yung vertigo. So sabi ng doktor, i-confine daw siya, i-stay muna siya doon hanggang gamutin. So maliit lang siguro yung 20,000 mga kabayan. Kadalasan 50,000 talaga mababayad ko kasi private kami. So 50,000 pesos, napakalaki. Kasi meron silang mga gamot na parang may na-inject sila doon. Hindi ko naman kasi alam kung ano yung kwan sa Pilipinas eh. Kung ano yung process kasi doktor lang nakakaalam eh. Pero sa awa ng Diyos dito, hindi naman sila na-admit ni Mrs. yung mag-i-stay talaga sa hospital. Wala naman, isang gabi wala. O yun lang mga kabayan yung masasabi ko, no, yung hospital sa Pilipinas at hospital dito, masasabi ko na mas maganda yung hospital sa atin, mas magagaling yung mga doktor doon, mga nurse. Pero ang problema lang, kailangan mo kasi ng pera para maasikaso kanila. Dito, hindi ko naman masasabi na hindi sila magaling kasi gumagaling naman yung misis ko, gumagaling naman yung anak ko eh. Dito kasi isa lang yung public hospital. Kaya dito, pag may sakit ka dito na hindi naman sobrang malubha talaga na kailangang i-treatment or i-confine ka talaga, pinapauwi ka nila dito kasi tatawag naman sila sa iyo at sasabihin naman nila nga pag hindi mo talaga kaya, tawag ka lang pag ganito emergency. Kasi nakaranas kami dito yung kay Axel kasi hindi niya na kaya, lagnat na eh. Sabi namin, i-admit na. Sabi ng doktor, hindi daw pwede i-admit hanggat wala daw nakikitang rason talaga na kailangan i-admit. Kumadala pa daw sa gamot or tubig, ganun yung mga tempra. Sa bahay na lang daw muna. Pero pag malala daw talaga, yun, pwede na daw i-admit talaga. Yun, i-confine. Pero sa Pilipinas, ang kaibahan naman, pagdating dun sa hospital, kadalasan sa mga anak mo kaban, pag nagpa-check up kami, pagka manghina na yung anak ko, sabihin talaga na i-confine na natin to kasi mahina na yung yung anak mo nanghihina na. Totoo talaga, yung anak ko nanghihina talaga yun sa Pilipinas, yung pag may ubo siya, sipon. Kadalasan confine talaga siya. So malaki yung binabayaran namin sa anak ko. Sa akin wala namang problema makabay na. Yung babayad tayo ang importante kasi safe yung anak natin. Dito, malaking pasalamat ko kasi wala talaga yung binayaran, zero talaga. Yun na, yung binabayaran na tax. Kahit malaki yung tax, at least nagagamit ko dito kasi si Mrs. nakailang hospital na din dito, check up, yun nga, yung sasakit niya vertigo. Ito si Amaya, nakailan na din ito, yung nagtais siya, nagsuka, naglagnat. Tapos si Axel din, yung naglagnat, nakapunta na din dito. Si Amaya naka-allergy yun. So kada punta namin ng hospital yun. So wala kami binabayaran. So yun, iwasan ni Mrs. lang yung mga pagkain na para makakuha sa mga acids ba sa sikmura niya, makapag-trigger kasi yun na duduwal siya. Tapos yun na yung umpisa na parang nahihilo siya. Isa sa mga advantage ko dito, kaya dinala ko yung pamilya ko dito, yung hospital. Yung hospital dito, libre, wala kang babayaran. Pag nagkasakit ka dito, so yun lang yung lamang ko dito. Kaysa uuwi ako ng Pilipinas, tapos wala ka namang malaking ipon at wala ka namang malaking income. Ubos talaga yung ipon mo doon mga kabayan, lalo na madalas sa pamilya nyo yung nagkakasakit. Kasi naranasan ko na yun mga kabayan, yung dito pa ako sa Greenland tapos nandun yung pamilya ko. Kung hindi magkakasakit si Amaya, si Axel, kung hindi si Axel, si Mrs. Ito si Amaya talaga, 2 beses sa isang taon nagkakasakit talaga to doon. Tapos pag nagkasakit to, confine agad yan. Pagka pa-check namin sa doktor, sabihin agad yan, i-confine na to kasi yung mata nangihina na. So yun, laboratory agad yan doon mga kabayan. Dami niyang mga tusok yan dito, injection, tapos mga antibiotic. Kawawa talaga si Amaya yung sa Pilipinas mga kabayan, no? Grabe talaga yung antibiotic niyan. Nakailang balik-balik yan, mag-follow up, check up pa pagkatapos. Pero dito sa awa ng Diyos mga kabayan, nagkakasakit man siya pero nawawala. Hindi tumatagal ba? Pag mag-check up kami, kuwan lang, yung tamang kuwan na sila, yung bigay lang ng parang tempra lang mga kabayan, no? Bawala sa lagnat na mawala. Tapos sipon ni Maya, sa awa ng Diyos, hindi naman nagkakasipon pero mawawala. Ang kalaban lang kasi ni Maya yung alikabok.
Sa atin sa Pilipinas, grabe talaga alikabok doon. Yun yung madalas siyang kalaban, alikabok. So yun yung kuwan ko dito, yung tipid ko dito. Kaya isa sa mga gusto ko dito yung healthcare ba, libre siya. Kahit wala ka ng pera dito, pwede. Kasi kay misis pa lang mga kabayan, pag panganak pa lang mga kabayan, ang nagastos ko, alam nyo ba, 150,000 pesos. So bakit umabot ng ganun? Cesarean kasi si misis. Nung nag-labor siya, sinubukan niya mag-labor pero hindi talaga lalabas yung anak, tapos hindi talaga lalabas si Amaya hanggang nakapag-decide na yung doktor na i-cesarean na lang. So cesarean siya. Ayun, cesarean. Mahal naman yung cesarean, tapos private pa. Kinuha naman private kasi kakatakot na eh. Yung sitwasyon niya kasi, matagal na yung bata sa loob so private na lang. Tapos paglabas pa kay Amaya, yun. Parang nakainom na si Amaya yung ihi ng mama na UTI. UTI ata yung nun. Kinonfine din si Amaya, so dalawa sila na confine sa ospital. So ang binayad ko sa mama, sa 100 ata. Tapos kay Maya siguro nasa 50,000. Bukod pa yung gasto sa hospital, mga pagkain, pamasahe, yung magbantay pa. So grabe. Pero sa akin wala namang problema mga kabayan, no? Pera makikita lang, kaya nga private nga. Yung misis ko, pina-private ko talaga. Pag nagkasakit sa Pilipinas, private kayo. Kahit magbayad tayo kasi yung buhay natin isa lang. Walang problema sa akin. Pero sa realidad, kaya tayo nag-abroad, nag-ipon para nga sa atin sa sarili, di ba? Sa pera. Ayan, importante, malaking tulong yung healthcare talaga dito. So, yun yung gusto ko dito, healthcare. Libre dito. Opera. So, marami na tayong mga kababayan dito na operahan. Walang binayad. Yung iba, pinunta pa sa Denmark para operahan. Wala siyang binayad. Yung kasama ko mga kababayan, na hulog siya sa first floor, sa trabaho. Dito, likod mga kababayan. Dito, ang sakit daw niya. Tapos, hindi talaga siya nakatayo. Higa lang talaga siya hanggang pinagaling siya, dinala sa Denmark. Higa lang talaga, nakakuan pa yun. Parang ang sinakay sa kanya, private plane pa yung mga kabayan, papunta doon. Pasyente doon sa Denmark. So doon siya, tinreatment. So ang galing talaga mga kabayan, gumaling yung ko. Yung barkada ko. Pilipino din yun. Tapos may sahod pa siya. Ang maganda kasi kahit naka-confine siya mga kabayan, no? May sahod siya kasi yung mismong yun nangyari kasi sa trabaho niya. Kaya ang ganda talaga ng dito sa Greenland, ang serbisyo. Hindi ka mag-alala ba, kasi hindi naman natin pinapangarap no magka-disgrasya tayo, pero para sa sa atin din yan, in case ba hindi natin alam kasi yung disgrasya. So napakalaking tulong sa kanya. Ayan, so hilot ko muna si Mrs. mga kabayan kasi medyo puno daw ng hangin yung kanyang katawan. At hanggang dito na lang po. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. And maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you all po.